Marshall Peak, Kabanata 3901. Wei Kei. Biglang napagtanto ni Senior Brother Wei na hindi si Asan ang binubuli ng isang tao, ngunit wala na ang kanyang tahanan. Sa isang iglap, nagdilim ang kanyang ekspresyon, at tinapik niya ang ulo ni Asan. Mula ngayon, kung nasaan man ako, magiging tahanan mo na. Ibinaon muli ni Asan ang kanyang ulo sa kanyang mga bisig at umiyak ng malakas. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na maging emosyonal. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Astral Boundary ay hindi masyadong optimistiko. Pagkatapos ng paghihirap ni Mo Sheng, ang buong Astral Boundary ay nagkagulo, at ang World Tree lamang ang makakapag-ayos nito. Paano kung hindi niya mahanap ang World Tree? Ang Astral Boundary ba ay ganap na mawawasak, tulad ng tinubuang bayan ni Asan? Sa panahong iyon, maraming tao ang malilikas. Ito ay naging mas determinado siyang hanapin ang World Tree at bumalik upang ayusin ang Astral Boundary. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iyak, tuluyang kumalma si Asan. Umalis siya sa mga bisig ni Brother Wei na may pulang mukha, nakaramdam ng hiya. Ngayon lang siya nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon higit sa lahat dahil nakaranas siya ng napakaraming panganib sa daan. Hindi madaling makilala ang huling tao mula sa parehong mundo na katulad niya, kaya hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Ngayong kumalma na siya, mas lalo siyang nahiya. Tawa ng tawa si Senior Brother Wei at tinapik ang maliit na ulo ni Asan. Marunong ka pa ring mahiya. Buti, mukhang maganda ang buhay mo. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin siya kay Yang Kai at tumango. Napakagaling mo. Kanina lang, nang sumugod siya, agad na tumayo si Yang Kai sa harap ng iba para harangan siya. Kahit na hindi niya alam ang lakas ng kabilang partido ay nagawa pa rin niyang kumilos ng ganito. Ipinakita nito na ang kabataang ito ay isang napakaresponsableng tao, na nagbigay kay Senior Brother Wei ng napakagandang impresyon kay Yang Kai. Senior, binobola mo ako. Magalang na sabi ni Yang Kai. Little Sunir, hindi mo ba ipapakilala sa akin ang mga kaibigan mo? Napatingin si Brother Wei kay Asan. Pinunasan ni Asan ang kanyang mga mata at kumalma bago nagpakilala isa-isa. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakilala, nalaman ni Yang Kai at ng iba pa na ang pangalan ng matipunong lalaki ay Wei Kei, at natural silang yumuko muli. Kinaway-kaway ni Wei Kei ang kanyang kamay. Huwag masyadong magalang. Dahil kaibigan kayo ni Little Sunir, hindi kayo tagalabas. Sumama ka muna sa akin sa isang ligtas na lugar. Ikaw ang bahala. Si Yang Kai at ang iba ay natural na walang pagtutol. Sa pagkakataong ito, dumating sila na may layuning humanap ng kanlungan sa ilalim ng mga pakpak ng Great Moon Province. Agad silang dinala ni Wei Kei sa istasyon ng Great Moon Province. Habang lumilipad siya, tinanong niya, Munting Sunir, paano mo nahanap ang lugar na ito? Hindi ba't hiniling kong kunin mo ang token para hanapin ako sa Great Moon Province? Masyado siyang na-curious dito. Kung hindi niya naramdaman ang aura ng kanyang token, hindi siya maniniwala na matatagpuan ni Asan ang lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay masyadong malayo sa Great Moon Province. Mahabang kwento ito. Awkward na nilabas ni Asan ang kanyang dila. Ngumiti si Wei Kei at sinabing, pagkatapos ay maglaan ng oras. Wala namang importante. Sinabi agad sa kanya ni Asan ang nangyari pagkatapos niyang tumalon palabas ng Universe World. Ang mukha ni Wei Kei ay kasing itim ng ilalim ng isang palayok nang marinig niya na si Asan ay dinala sa Kikiao Land bilang isang utusan sa loob ng mahigit kalahating taon. Pagkatapos ay nalaman niya na ang Kikiao Land ay nagkaroon ng malaking pagbabago at higit sa isang Earth Protector Venerable ang namatay, at si Lord of Kikiao ay malubhang nasugatan. Nagbago na naman ang mukha niya. Hindi nakakagulat na wala akong nakitang sinuman mula sa Kikiao Land sa pagkakataong ito. Malamang na may nangyari. Kung ang Kikiao Land ay hindi nagkaroon ng malaking pagbabago noong nakaraan, at ang Sunfire ay malapit ng mapatay, paano hindi kaya lumahok ang Kikiao Land? Kahit na ang Kikiao Land ay hindi malapit dito, hindi rin ito masyadong malayo. At pagkatapos, tanong ni Wei Kei, sinulyapan ni Asan si Yang Kai at hindi binanggit ang paghahanap ng general sa kanyang pamilya. Sinabi lang niya na pagkatapos nilang tumakas mula sa Kikiao Land, na-activate nila ang White Jade Fox at pumunta sa Great Moon Province sa ilalim ng pamumuno ng Fox. Sino ang nakakaalam na ang Fox ay nawalan ng paggana matapos dumaan sa dalawang territory gate? Medyo awkward ang ekspresyon ni Wei Kei. Well, ganito ang sitwasyon. Hindi ko inaasahan na madami kang dadalhin na kaibigan. Hahaha. Kaya nung pinipino ko yung Fox na yon. Nagkamali ako at pinahirapan ka. Umiling si Asan at sinabing, Senior, huwag mong sabihin iyan. Kung hindi dahil sa Fox, hindi natin makikita ang lugar na ito. Bagamat may mga paliko-liko sa daan, natagpuan pa rin kita. Kontento na ako. Tama, gayunpaman, nagkita kayo sa labas ng Universe World. Manatili sa Great Moon Province.
Hanggat hindi ako mamamatay, masisiguro ko ang kaligtasan mo. Salamat, Senior. Ibinuka ni Asan ang kanyang mga labi at tumango, pagkatapos ay tumingin kay Yang Kai at sa iba pa. Sinabi ni Wei Kei, ang iyong mga kaibigan, kung gusto mo, ay maaaring manatili sa Great Moon Province. Mayroon akong ilang katayuan sa Great Moon Province, kaya hindi mahirap para sa akin na kumuha ng ilang tao. Tuwang-tuwa sina Old Fang and Dai Yu nang marinig nila ito. Nagmamadali ring sinabi ni Yang Kai. Salamat, Senior. Habang nag-uusap ay nasa harap sila ng isang malaking barko. Dinala ni Wei Kei ang lahat ng direkta sa deck, na puno na ng mga tao. Ang pinuno ay isang babaeng nakasuot ng palasyo, nakatingin sa kanila ng nakangiti. Nagkatinginan si Yang Kai at ang iba pa at mapait na ngumiti. Nakita na nila ang malaking barkong ito mula sa malayo, ngunit hindi nila nakita si Wei Kei. Nahulaan nila na nasa cabin siya noong mga oras na iyon at hindi samipot, kaya namiss nila siya. Sa kabutihang palad, si Wei Kei ang nagkusa na makipagkita sa kanila mamaya, kung hindi, kailangan nilang tanungin sila ng isa-isa. Brother Wei, nahanap mo na ba sila? Sinulyapan ng babaeng nakasuot ng palasyo si Yang Kai at ang iba pa, ngunit hindi niya matiyak kung sino ang junior ni Wei Kei. Inabot ni Wei Kei at hinayla si Asan sa harapan niya. Tumawa siya at sinabing, halika, halika, batiin mo ang iyong martial uncle Tao. Masunuring yumoko si Asan. Greetings, Martial Uncle Tao. Tumingin si Martial Uncle Tao kay Asan at ngumiti. Napakagandang dalaga. Ano ang iyong pangalan? Asan. Ibinaba ni Asan ang kanyang ulo, medyo nahihiya. Maganda ang pangalan mo. Tumango si Martial Uncle Tao. Siguradong mahirap ang paglalakbay mo. Nakauwi ka na. Kung may nang-aapi sa iyo sa hinaharap, sabihin mo kay Martial Uncle Tao. Maninindigan para sa iyo si Martial Uncle Tao. Manem. Salamat, Martial Uncle Tao. Namumula na naman ang mata ni Asan. Siya ay nag-iisa sa loob ng maraming taon. Biglang may nag-aalaga sa kanya ng sobra. Hindi niya maiwasang maramdaman na nasa panaginip siya. Napaka-unreal ng lahat. Ikaw maliit na babae. Naramdaman ni Wei Kei ang pananakit ng ulo. Bakit ang dali mong umiyak? Pinandilatan ni Martial Uncle Tao si Wei Kei. Hindi mo ba narinig na ang mga babae ay gawa sa tubig? Ano bang masama sa pag-iyak? Inabot niya at hinayla si Asan sa kanyang mga braso, tinapik ng mahina ang kanyang balikat. Napakamot si Wei Kei sa kanyang ulo. Ganun ba? Hindi niya masyadong naintindihan, kaya nilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at tumingin sa paligid sa iba pang mga disipulo ng Great Moon Province sa kubyerta. Kayong maliliit na brats, makinig kayo. Mula ngayon, si Little Sunir ay personal kong disipulo. Siya rin ang little junior sister mo. Bawal mo siyang i-bully sa hinaharap. Naririnig mo ba ako? Kung may maglakas loob na mang-bully sa kanya, balatan ko sila ng buhay. Humajijik ang isang binata. Martial Uncle Wei, anong sinasabi mo? Ang cute ng little junior sister namin. Hindi na kami makapaghintay na magdodot sa kanya, kaya bakit namin siya bubulihin? Masiglang tumango ang grupo. Bumantong hininga si Wei Kei. Mas maganda nga, sabi ni Martial Uncle Tao. Brother, angkop ba ang iyong cultivation method para kay Little Sunir? Hindi ko maisip kung ano ang magiging isang maislan na kagandahan pagkatapos ng ilang taon ng iyong pagsasanay. Napakurap si Wei Kei at mariing sinabi. Ano ang punto ng pamamaraan ng paglilinang na angkop o hindi? Ayos lang basta mas lumakas siya. Nilinggan niya ang grupo ng mga disipulo. Tama ba ako? Sabay-sabay na sinabi ng grupo ng mga tao na pinamumunuan ng binata kanina. Tama si Martial Uncle Wei. Tumawa si Martial Uncle Tao. Walang kwenta ang pagtatanong sa kanila. Sino sa Great Moon Province ang nang-ahas na hindi sumang-ayon sa iyo? Brother, kung hindi ka nag-aalala, paano ito? Kukunin ko si Little Sunir bilang aking disipulo. Tiyak na tuturuan ko siya ng mabuti kapag kasama niya akong nilinang sa hinaharap. Gusto mo siyang ipasok? Nagtatakang tumingin si Wei Kei sa kanyang nakababatang kapatid. Sabi ni Martial Uncle Tao. Bakit, brother, nag-aatubili ka bang pakawalan siya? Tumawa si Wei Kei. Ano ba ang dapat pag-aatubili? Nasa Little Sunir ang lahat. Tumingin siya kay Asan at sinabing. Little Sunir, tatanungin kita, nais mo bang magtanim sa akin o sa Martial Uncle Tao mo? Umangat ang ulo ni Asan para tingnan si Wei Kei at pagkatapos ay kay Martial Uncle Tao. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, Senior, makakapagdesisyon ka, wala akong mga pagtutol. Siya ay bago dito, kaya wala siyang anumang mga opinyon. Agad na sinabi ni Martial Uncle Tao. Kung ganoon ay naayos na. Kukunin ko si Little Sunir bilang aking disipulo. Ang desisyon ay ginawa. Agad na sinabi ni Wei Kei. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at batiin mo ang iyong master. Sa sinabi nito, tinulak niya si Asan.
Mabilis na nag-react si Asan at nagmamadaling yumuko. Binabati ni Disciple Asan si Master. Tinanggap ni Marshal Uncle Tao ang kanyang pagyuko at tinulungan siyang tumayo ng may ngiti. Ang lugar na ito ay simple at magaspang. Pag-uusapan natin ang tungkol sa seremonya ng pag-aaral sa pagbalik natin sa Great Moon Province. Hayaan mo muna akong bigyan ka ng regalo. Sa sinabi nito, inabot niya ang isang jade hairpin mula sa kanyang buhok at isinuot ito sa kamay ni Asan. Ito ay isang defensive artifact. Pinuhin itong mabuti. Maaari nitong iligtas ang iyong buhay sa isang kritikal na sandali. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wei Kei. Bakit mo ito ibinibigay? Napakahalaga nito. Hindi. Bawiin mo yan at bigyan siya ng iba mamaya. Humalaklak si Marshal Uncle Tao. Ibinibigay ko ito sa sarili kong alagad. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Hindi nakaimik si Wei Kei. Isang grupo ng mga disipulo ng Great Moon Province ang nainggit. Ang kanilang junior sister ay inaway ng dalawang Marshal Uncles pagdating niya. Ngayong naging disipulo na siya ni Marshal Uncle Tao, nakatanggap pa siya ng napakamahal na artifact bilang regalo. Sinong alagad na naruroon ang tatanggap ng gayong pagtrato? Gayunpaman, walang kabuluhan ang pagiging mainggitin. Si Asan ay nagkaroon ng relasyon kay Marshal Uncle Wei at Marshal Uncle Tao ay umiibig kay Marshal Uncle Wei sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, si Marshal Uncle Wei ay hanggal at hindi ito namalayan. Ang mga kilos ni Marshal Uncle Tao ay malinaw na gawa ng pagmamahal kay Asan. Hindi lang ang mga disipulo ng Great Moon Province ang naiinggit. Paanong hindi maiinggit si Old Fang and Daiyu? Lahat sila ay nakatakas mula sa Kikiao Land at naglakbay ng magkatabi sa hangin at ulan. Ngayong nandito na sila, biglang naging mainit na kalakal si Asan. Gayunpaman, kahit na sila ay naiinggit, sila ay halos masaya. Bagamat ilang buwan pa lang silang magkakilala, talagang kaibig-ibig ang dalisay na personalidad ni Asan. Matapos kumuha ng alagad, maganda rin ang kalooban ni Marshal Uncle Tao. Tumingin siya kay Yang Kai at sa iba pa at nagtanong. Ito ay. Nagmamadaling sinabi ni Asan. Master, mga kaibigan ko sila. Salamat sa kanila kaya nakapunta ako dito. Marshal Peak, Kabanata 3902. Impormasyon. Dahil kaibigan mo sila, hindi sila tagalabas. Ang babaeng may apelyidong Tao ay tumingin kay Yang Kai at sa iba pa at bahagyang tumango na may ngiti sa kanyang mukha. Si Yang Kai at ang iba ay nagmamadaling sumaludo. Pagbati, Senior, sinabi ni Wei Kei, lahat sila ay may mahirap na buhay. Tulad ng Little Sunir, wala silang mapupuntahan. Wala nang ibang paraan palabas sa universo na ito. Nangako lang ako sa kanila na kung papayag sila, magagawa nila manatili sa Great Moon Province sa hinaharap. Junior Marshal Sister Tao, ano sa palagay mo? Siyempre, ikaw ang bahala, brother. Tumango ang babaeng may apelyidong Tao. Naniniwala akong hindi tatanggi ang hepe sa mga bagong dating. Pagkatapos ay naayos na. Tumawa si Wei Kei at tumingin kay Yang Kai at sa iba pa. Tiyak na pagod ka pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Magpahinga ka muna. Nilinggan niya ang kanyang ulo at inutusan ang nakangiting binata. Boy Meng, ayusin mo ang ilang kwarto para sa kanila. Oo. Tumugon ang binata at sumenyas kay Yang Kai. Pakisundan niyo ako. Si Yang Kai at ang iba ay walang pagtutol at nagmamadaling sumunod. Matapos tumawid sa kubyerta at tumuntong sa cabin, napakapalakaibigan ng binata at sinabing habang naglalakad. Hayaan mo muna akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Meng Hong. Paano kita haharapin? Iniulat ni Yang Kai at ng iba pa ang kanilang mga pangalan at sinabing nakita na nila noon si Brother Meng. Sinabi ni Meng Hong, ang nanguna sa iyo dito ay isa sa mga elder ng Great Moon Province. Sa tingin ko alam mo lahat ang kanyang pangalan. Ang isa pa ay si Elder Tao Rongfang. Lumingon siya at palihim na sinabi, sasabihin ko sa inyo ang isang sikreto. Si Elder Tao ay interesado kay Elder Wei. Sa kasamaang palad, si Elder Wei ay isang blockhead at hindi pa ito napapansin. Mas chismoso ang mga babae sa ganitong bagay. Natuwa si Daiyu nang marinig niya ito at nagtatakang nagtanong. Walang alam si Elder Wei. Napabuntong hininga si Meng Hong at sinabing, tama, hindi ko talaga alam kung paano gumagana ang utak niya. Alam ito ng lahat ng tao sa Great Moon Province, pero hindi niya namamalayan. Minsan, bilang mga disipulo, gusto talaga naming buksan ang kanyang ulo at tingnan kung ano ang nasa loob. Ang mga salitang ito ay nagdulot sa mga tao na gustong tumawa. Sinabi ni Yang Kai, Brother Meng, hindi ka ba natatakot na mahihirapan ka ni Elder Wei kapag narinig niya ito? Hindi. Kinawayan ni Meng Hong ang kanyang kamay at sinabing, napakabait ni Elder Wei. Bagamat mukha siyang oso, talagang napakabait niya sa aming mga disipulo. Hindi niya tayo kailanman binugbog o pinagalitan. Kabilang sa 5 gobernador ng Great Moon Province, si Elder. Si Wei ang pinakasikat.
Maraming senior sisters at junior sisters ang gustong pakasalan siya. Si Elder Wei ay talagang napakabuting tao. Bahagyang tumanggo si Yang Kai sa kanyang ulo. Bagamat matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa isang tao, kung minsan, kahit isang maikling panahon ay maaaring magbigay daan sa isa na malinaw na makita ang pagkatao at kalikasan ng isang tao. Binigyan ni Wei Qi si Yang Kai ng magandang impresyon sa kanya. Ngumiti si Meng Hong at sinabi, sa katunayan, ang ibang mga matatanda ay napakahusay din, at gayon din ang pinuno. Gayunpaman, ang ating Great Mon Province ay isang napakagandang lugar, at maaari kang sumama sa amin sa hinaharap. Natural na malalaman mo kung kailan darating ang panahon. Habang nag-uusap sila ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Inayos ni Meng Hong ang matutuluyan nilang tatlo bago umalis. Bagamat hindi masyadong maluwag ang lugar, ito ay isang solong silid pa rin. Laming-galing si Yang Kai sa paligid, nakaupong naka-cross-leg sa kama, at nagninilay-nilay upang ayusin ang kanyang chi circulation. Nahanap na niya ang mga tao sa Great Mon Province at matagumpay na dinala rito si Asan. Gayunpaman, medyo nag-aalangan pa rin siya kung ano ang susunod na gagawin. Ang mga tao mula sa Great Mon Province ay nagbigay sa kanya ng magandang pakiramdam. Sa paghusga mula sa sitwasyon, ang puwersang ito ay dapat na isang napakaharmonya na puwersa. Kung sasali siya rito, dapat ay magkaroon siya ng magandang kapaligiran sa paglilinang. Gayunpaman, hindi pumunta si Yang Kai sa labas ng mundo para sa paglilinang. May iba pa siyang mahahalagang bagay na dapat gawin. Kung talagang sumali siya sa Great Mon Province, siya ay matitigil na sa Great Mon Province, at hindi ito magiging madali para sa kanya na umalis sa hinaharap. Bukod dito, ang Great Mon Province ay hindi masyadong makapangyarihan sa labas ng mundo, at ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na makukuha niya ay limitado. Si Yang Kai ay may mataas na katayuan at isang malaking layunin, kaya hindi niya hinayaang matali ang kanyang sarili. Sa pag-iisip tungkol dito, tumayo lang si Yang Kai at pumunta sa deck. Sa pagkakataong ito, maraming tao mula sa Great Mon Province. Bilang karagdagan sa dalawang matatanda, mayroong higit sa 100 iba pang mga disipulo, ngunit sa oras na ito, ang kubyerta ay walang laman. Nakatayo sa gilid ng barko, hinawakan ni Yang Kai ang gilid ng barko at tumingin sa Sunstar sa di kalayuan. Marahil ito ay dahil malapit nang mapatay ang Sunspire, ngunit ang buong Sunstar ay may madilim na pulang kinang, tulad ng isang malaking piraso ng pulang mainit na bakal. Ang nakakapasong init ay patuloy na kumakalat sa lahat ng direksyon, at kahit na ang barko ay nahiwalay ng isang nagpo-protektang spirit array, nararamdaman pa rin ni Yang Kai ang init. Junior Brother Yang. Isang boses ang nagmula sa likuran. Nilingan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin, ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, Brother Meng. Lumapit si Meng Hong at tumingin sa Sunstar sa di kalayuan. Ngumiti siya at sinabing, nakakamangha, di ba? Hayaan mo, kahit ako hindi pa nakakita ng ganyan. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko. Kapag bumalik ako at sinabihan ang ibang junior brothers, siguradong magseselos sila. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa dahil halos maisip niya ang eksenang iyon. Senior Brother Meng, bali-balita na ang Sunstar na ito ay maaaring gumawa ng Sun's True Gold, totoo ba iyon? Naging seryoso ang ekspresyon ni Meng Hong. Walang usok kung walang apoy. Dahil sinasabi ng lahat, maaaring totoo ito. Sinasabi ng ilang tao na ang Sun True Gold ay hindi bababa sa isang 6th grade fire element material. Hindi ko alam, hindi ko pa nakita ang Sun's True Gold dati, ngunit kung ito ay talagang umiiral, tiyak na hindi magiging mababa ang marka nito. Paglingon niya kay Yang Kai, nagtataka siyang nagtanong. Ano ang mali, interesado ba si Junior Brother Yang sa Sun True Gold? Brother Meng, hindi ka ba interesado? Yang Kai ganting tanong. Siyempre interesado ako. Sun True Gold, kung makakakuha ako ng isang piraso, yayaman ako. Gayunpaman, napakaraming tao dito sa oras na ito. Kahit meron, baka hindi ko makuha. Kung gusto kong tumayo sa napakaraming tao, dapat magkaroon ako ng magandang pagkakataon. Nga pala, Brother Meng, itong siyang ay bago lang dito at walang ideya sa sitwasyon dito. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nandito. Maaari bang ipaliwanag sa akin ni Brother Meng ang isang bagay o dalawa? Tumawa si Meng Hong. Kahit na walang 100 puwersa dito, mayroong hindi bababa sa 80. Kahit ako hindi ko alam kung saang probinsya sila nanggaling, kaya paano ko ito ipapaliwanag sa iyo? Hindi ito inaasahan ni Yang Kai at medyo natahimik. Gayunpaman, iniisip ito, hindi ito kakaiba. Ang masyadong malaki ang mundo sa labas ng langit at lupa. Hindi ito tulad ng star boundary kung saan makikita sa isang sulyap ang iba't ibang puwersa. Sa labas ng langit at lupa, kung ang isang tao ay walang malakas na memorya at malalim na kaalaman, maaaring hindi malaman kung ilan. Siyempre,
Maliban sa 36 na paraiso at 72 blessed lands, ang 108 puwersang ito ay lahat ng sikat na pag-iral. Mahirap na hindi sila kilala. Sandali lang. Si Meng Hong biglang tila may naisip at ibinaba ang kanyang ulo para hanapin ang kanyang space ring. Ilang sandali pa, naglabas siya ng Jade Slip at sinabing, maraming bagay ang nakatala sa Jade Slip na ito sa labas ng Heaven and Earth, kabilang ang dibisyon ng iba't ibang puwersa at maraming iba pang impormasyon. Kung may oras ka, tingnan mo ito. Makabubuti ito para sa iyo. Tuwang-tuwa si Yang Kai at nagmamadaling sinabi. Salamat, Brother Meng. Bagamat ang bagay na ito ay hindi gaanong halaga, ito ang pinakakailangan ni Yang Kai ngayon. Hindi na kailangan, bumalik at magpahinga ng maaga. Kapag ganap ng napatay ang Sun's Fire, magiging abala ka. Sa oras na iyon, hindi ka makakapagpahinga kahit gusto mo. Tinapik siya ni Meng Hong sa balikat bago tumalikod at naglakad pabalik sa cabin. Hindi nagtagal si Yang Kai sa deck. Hindi nagtagal si Meng. Umalis si Hong, bumalik siya sa kanyang silid at kinuha ang Jade Slip upang maingat na basahin ito. Ang impormasyong nakatala sa Jade Slip na ito ay napakakomplikado, ngunit hindi ito magulo. Ang may akda ay dapat na isang napakaraming tao na naglakbay sa maraming malalaking lugar na teritoryo at itinala ang lahat ng nalalaman niya sa Jade Slip na ito. Ang mga nilalaman ng Jade Slip ay nahahati sa maraming malalaking kabanata. Ang unang kabanata ay isang panimula sa iba't ibang puwersa sa 3,000 mundo, simula sa 36 na paraiso at 72 blessed lands. Nakita ni Yang Kai ang pangalan ng 10,000 Demon Realm sa chapter na ito. Hindi niya alam kung si Mo Sheng ay mula sa 10,000 Demon Realm o hindi, pero kung talagang may nakilala siya mula sa 10,000 Demon Realm sa hinaharap, ito ay pinakamahusay na mag-ingat. Sa sorpresa ni Yang Kai, ang Dragon Altar ng Dragon Race ay isa rin sa 36 na paraiso. Natigilan siya sa mahabang panahon, ngunit sa pag-iisip, gaano kaya kalala ang lugar na inookupahan ng Dragon Race. Ito ay hindi nakakagulat na ito ay nakalista bilang isang paraiso. Matapos tingnan ito ng ilang sandali, nalaman niyang ang mga puwersa sa labas ng sansinukob na ito ay katulad ng sinabi ni Old Fang. Maaari silang hatiin sa 3 klase. Ang unang klase ay ang paraiso, na lahat ay napakalaki, at walang kulang sa mga high-grade heaven opening. Ang pangalawang klase ay parang Kikiao Land, na mayroong mid-grade heaven opening. Ang ikatlong klase ay tulad ng Great Moon Province, na mayroon lamang mababang grade heaven opening. Siyempre, maaari silang higit na hatiin, ngunit sa pangkalahatan, ito ang sitwasyon. Ang kabanata ng mga puwersa ay hindi lamang ipinakilala ang iba't ibang mga puwersa, ngunit naitala din ang simbolo ng bawat puwersa ng detalyado. Naghanap sandali si Yang Kai at nakakita ng simbolo. Ang pangalan ng kaukulang puwersa ay ang Restless Province. Sa pag-alaala sa simbolo sa malaking barko na patungo rito, naunawaan niya kaagad na dapat ay taga-Restless Province ang binata. Ang Restless Province na ito ay katulad ng Great Moon Province, isang third-class na puwersa. Walang mga mid-grade heaven openings, mga low-grade heaven openings lang. Lihim siyang natuwa sa kanyang puso. Buti na lang at third-class force lang nanggaling ang binata. Kung hindi, hindi magiging ganoon kadali para sa kanya ang pagtakas. Sa hinaharap, mas mabuting iwasan ang paggamit ng balat ng tigre bilang isang banner. Kung hindi siya mag-iingat, baka hipan niya ang sarili niyang trumpeta. Pagkatapos ng kabanata ng puwersa ay ang kabanata ng kakaibang mga ibon at kakaibang hayop. Ang ilan sa mga kakaibang ibon at kakaibang hayop sa labas ng sansinukob na ito ay katulad ng mga nasa star boundary, at ang ilan ay ganap na naiiba. Gayunpaman, ang mga maaaring mabuhay sa kawalan ay napakalakas. Nauna ang Giant God Spirit. Hindi maintindihan ni Yang Kai kung bakit ang Giant God Spirit ay inuri sa kabanata ng kakaibang mga ibon at kakaibang mga hayop. Parang higanti si Ada sa unang tingin. Wala itong kinalaman sa kakaibang mga ibon at kakaibang hayop. Gayunpaman, naiintindihan ni Yang Kai kung bakit ito ang unang nireranggo. Nakakita siya ng mababang grade heaven openings at mid-grade heaven openings. Bagamat hindi niya nakita ang kapangyarihan ng mga high-grade heaven openings, tinansya ni Yang Kai na kahit na ang high-grade heaven openings ay maaaring hindi katugma para kay Ada. Naitala sa Jade Slip na ang Giant God Spirit Clan ay nagpakain sa mga patay na universe worlds at gumala sa mabituing kalangitan. Sila ay may banayad na pag-uugali at karaniwang hindi nakipag-away sa iba. Hanggat hindi mo sila ginaising, walang mangyayari. Marshall Peak, Kabanata 3903. Sun's True Fire. Ito ay walang pinagkaiba sa alam ni Yang Kai. Napakaamo talaga ng ugali ni Ada, at para siyang reincarnated na gutom na multo. Ang alam lang niya ay kumain, at kumain buong araw. Iniisip si Ada, hindi niya maiwasang isipin ang star boundary.
Hindi niya alam kung ano na ang kalagayan ng Star Boundary ngayon. Halos isang taon na siyang wala, kaya hindi dapat masyadong nagbago ang Star Boundary. At saka, kasama si Adan na nagbabantay sa labas ng Star Boundary, kahit may dumaan na makapangyarihang lalaki, hindi sila maglalakas loob na lumapit. Kaya naman, sa kabuuan, ligtas pa rin ang Star Boundary. Ang kailangan lang niyang bantayan ay ang biglaang pagbagsak ng Star Boundary at Adan na kumakain ng Star Boundary. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, kailangan niyang mahanap ang puno ng mundo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng Giant Gods, ito ay ang Dragon Race. Natuwa si Yang Kai nang makita niya ito. Tila sikat ang Dragon Race kahit saan man sila pumunta, sa Star Boundary man o sa labas ng universe. Nakita din ni Yang Kai ang record ni Mia Meng. Halos pareho lang ang image niya sa nakita niya noon, at hindi rin mababa ang ranking niya. Talagang maraming bagay ang naitala sa Jade Sleep. Si Yang Kai ay agad na abala sa pagbabasa. Para siyang iskolar na walang kapagurang nagbabasa ng may matinding interes. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, biglang naalarma si Yang Kai ng marahas na pagyanig. Pagkatapos, isang nakakatakot na nagniningas na puwersa ang dumaan. Kahit na ang proteksyon na porma sayon ng barko ay hindi ito maihiwalay. Sa oras na ito, ang buong barko ay naglangit-ngit na tila hindi ito makayanan ang pasanin. Sobrang nakakatakot ang tunog nito. Nagulat si Yang Kai at mabilis na bumangon at nag-flash out. Pagdating niya sa kubyerta, nakita niyang nagsilabasan na ang mga taga Great Moon Province. Sina Wei Kei at Tao Rongfang ay parehong gumagawa ng mga kilos, na parang ina-activate nila ang restriction formation ng barko. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pagbuo ng paghihigpit ng buong barko ay nasa bingit ng pagbagsak. Maging ang katawan ng barko ay may mga markang nasusunog, na parabang nasunog ito ng nakakapasong puwersa. Ano ang nangyayari? Lumingon si Yang Kai kay Meng Hong, na nakatayo sa tabi niya. Nag-iinit ang mukha ni Meng Hong. Pinigilan niya ang kanyang boses at sinabi, ang Sunfire ay malapit ng mapatay. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at sinundan ang kanyang tingin. Nakita niya na ang Sunstar, na noon pa man ay madilim na pula, ay nagniningas na ngayon, parang isang malaking bola ng apoy na nakasabit sa hangin. Gayunpaman, ang nasusunog na apoy ay lubhang hindi matatag. Sila ay magpapalawak at magkakakontrata minsan. Sa bawat oras na sila ay lumawak, isang nakakapasong enerhiya ang sumisibol sa paligid. Ito ay lubhang nakakabigla, iyon ang huling ningning ng papalubog na araw. Hindi na kailangan ng sino man na magpaliwanag ng anuman dahil nakikita ni Yang Kai ang problema sa isang sulyap. Ang marahas na pagsabog na ito ay malamang na mauubos ang huling kapangyarihan ng Sunstar, at kapag napatay na ang apoy, ang Sunfire sa Sunstar na ito ay ganap na mamamatay. Sa panahong iyon, magkakaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig. Hindi na ako makakatagal, Brother Wei. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Tao Rongfang. Bahagyang namutla ang mukha ni Wei Kei habang sumisigaw ng, umuwi ka. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, pinalitan niya ang kanyang selyo ng kamay at ang barko ay agad na umatras sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap, naka-atras na sila ng libu-libong kilometro. Pagkatapos lamang nilang umatras sa malayo ay bahagyang hamina ang nakakapasong enerhiya at unti-unting hamupa ang langit-ngit ng kasko ng barko. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Ito ay hindi lamang ang Great Moon Province, ngunit ang iba pang mga puwersa na natipon sa paligid ng periphery ng Sunstar ay nag-react sa parehong paraan, mabilis na umatras. Iilan lang sa kanila ang nanatili sa pwesto. Biglang sumiklab ang Sunfire at mabilis na nawala. Sa loob lamang ng oras na iniinom ng isang tasa ng tsaa, unti-unting nawala ang sigla ng malaking nagniningas na bowl ang apoy. Ang apoy na maaaring sumunog sa kawalan ay lumiit at ang nakakapasong aura ay hamina sa bilis na nakikita ng mata. Nagkatinginan sina Wei Kei at Tao Rongfang. Hindi na kailangan ng anumang talakayan. Agad nilang hinimok ang barko na tumulak patungo sa Sunstar. Kasabay nito, ang mga puwersang umatras ay sumugod din, na nag-aagawan upang maging unang dumating. Alam ng lahat na oras na para tuklasin ang Sunstar at hanapin ang Sun True Gold. Sa kubyerta, inilibot ni Wei Kei ang kanyang tingin sa paligid at sumigaw. Mga batang brats, kapag narating na natin ang Sunstar, huwag kayong magkalat, at huwag masyadong lumayo sa akin at sa iyong martial anti-tao. Walang nakakaalam kung mayroon panganib sa itaas, kaya kung gusto mong mabuhay, mag-ingat, naiintindihan. Naiintindihan, sabay-sabay na sagot ng lahat. Tumanggaw si Wei Kei habang mataimtim na nakatingin sa harapan. Kahit na siya at si Tao Rongfang, dalawang Heaven Opening Realm Masters, ay nandyan para suportahan sila sa pagdalugad na ito ng Sunstar,
kung talagang nakatagpo sila ng ilang uri ng panganib, maaaring hindi nila maprotektahan ang napakaraming tao. Gayunpaman, kumpara sa isang bagay tulad ng Sun True Gold, sulit ang anumang presyo. Habang papalapit sila, palakas ng palakas ang pressure mula sa malalaking bituin. Bagamat ang Sunfire ay napatay na, ang nakakapasong enerhiya ay hindi ganap na mawawala sa maikling panahon. Habang papalapit sila, mas lalong uminit. Paminsan-minsan, kumikislap ang mga butil ng liwanag mula sa Sunstar. Ito ang huling bahagi ng Sunfire. Sa malaking barko, tulala ang lahat na nakatingin sa unahan. Ang eksenang ito ay hindi basta-basta makikita. Matapos lumipad ng buong 2 oras, sa wakas ay dumating ang malaking barko sa Sunstar. Huminto ang malaking barko, at tumalon ang lahat. Huminga ng malalim, naramdaman nilang parang nagninangas ang mga dibdib nila, at ang masangsang na amoy ay medyo hindi makayanan, na naging sanhi ng pagpigil ng lahat sa kanilang mga hininga sa takot. Nagbago ang mga handsail ni Wei Kei, at ang malaking barko ay lumiit, naging isang bagay na kasing laki ng palad na inilagay niya sa kanyang mga damit. Sina Yang Kai, Old Fang, at ang iba pa ay sumikip sa karamihan at tumingin sa paligid. Ang nakita lang nila ay isang bakanteng espasyo, kasama lamang ang mga tao mula sa Great Moon Province. Hindi nila alam kung nasaan ang mga tao mula sa ibang puwersa. Hindi ito kakaiba, bagamat may ilang puwersa na dumating sa pagkakataong ito, ang Sunstar ay sadyang napakalaki. Ang bawat isa ay pumili ng iba't ibang lugar upang manirahan, kaya natural na hindi sila agad na magkikita. Pinipigilan din ito ang posibilidad ng impulsiveness mula sa simula. Ang lupa ay madilim na pula, at paminsan-minsan, ang magma ay bumulwak mula sa lupa. Ang buong kapaligiran ay nagbigay sa mga tao ng isang napakadelikadong pakiramdam. Pagkatapos ng lahat, si Tao Rongfang ay isang babae. Bagamat nahati na rin niya ang langit, malamang na hindi pa siya nakasali sa ganoong kalaking kaganapan sa kanyang buhay. Sa oras na ito, wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Tumingin kay Wei Kei, tinanong niya, "Brother, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Hinaplos ni Wei Kei ang balbas sa kanyang baba at nag-isip sandali. Tapos, sabi niya, "Tara na at tingnan natin. Baka swertehin pa tayo na makahanap ng isang piraso ng Sun Genuine Gold. Tapos makakauwi na tayo agad." Hindi siya humiling ng marami. Hanggat maaari silang makahanap ng isang piraso ng Sun Genuine Gold, natapos na nila ang gawain ng paglalakbay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga materyales ng hindi bababa sa ika-6 na baitang ay napakahalaga. Kung talagang nakuha nila ang kanilang mga kamay, natural na ibabalik nila ito sa punong tanggapan ng Great Moon Province sa lalong madaling panahon. Kung patuloy silang mananatili, malamang na magdulot ito ng gulo. Dahil sinabi niya iyon, walang pagtutol si Tao Rongfang. Agad na pinangunahan ng dalawa ang isang grupo ng mga disipulo ng Great Moon Province sa kalsada. Wala silang target. Gayunpaman, sinusubukan ng lahat ang kanilang kapalaran, at walang sino man ang nagkaroon ng kalamangan sa iba. Inilabas nila ang kanilang divine senses upang subaybayan ang sitwasyon sa kanilang paligid. Ang paggalugad sa gayong kapaligiran ay walang alinlangan na isang napakanakakapagod na gawain, dahil ang lahat ay patuloy na hinihimok ang kanilang lakas upang labanan ang nakakapasong init. Matapos mag-explore ng mahigit kalahating araw, wala silang nakita. Gayunpaman, ang taong may pinakamababang lakas sa grupo ay nagpakita ng mga senyales ng hindi niya kayang kumapit. Nang makita ito, hinayaan lamang ni Wei Kei at Tao Rongfang na umalis muna ang disipulo at maghintay sa labas ng Sunstar. Bagamat nag-aatubili ang alagad, maaari lamang siyang umalis. Sa sandaling umalis ang disipulo ng Great Moon Province, biglang lumingon si Wei Kei at tumingin sa isang tiyak na direksyon, na parang may natuklasan siya. Nang makita ito, nagtanong si Tao Rongfang, "Brother, anong problema? May dumarating," sigaw ni Wei Kei. Nang marinig ito ng mga tao sa Great Moon Province, agad nilang hinikayat ang kanilang lakas, na handang umatake. Ilang sandali pa, gaya ng inaasahan, may paparating sa kanila. Ang nakita nila ay isang bola ng liwanag na lumilipad patungo sa kanila sa bilis ng kidlat. Bago makita ng mga alagad ng Great Moon Province kung ano ito, si Wei Kei ang unang bumulalas ng may pagtataka. Isang 4th grade fire element talent. Bulalas ni Wei Kei na may pagtataka sa mukha. Isang 4th grade fire element talent. Habang nagsasalita siya, nakipagpalitan siya ng tingin kay Tao Rongfang. Hindi kumibo ang magkapatid at agad na sumugod patungo sa masa ng liwanag. Inobserbahan at nakita ni Yang Kai na ang masa ng liwanag ay tila may sariling isip. Bago pa makalapit sina Wei Kei at Tao Rongfang, bigla itong nagbago ng direksyon at umiwas sa gilid, bumulusok sa pool ng magma at nawala ng walang bakas. Tumawa si Wei Kei. "Gusto mo pa bang tumakbo?" Siya ay lubhang mabangis at hinabol ang masa ng liwanag, sumisid sa magma.
Bago mawala, inutusan niya si Tao Rongfang. Junior sister, manatili ka rito. Nasa labas pa rin ang mga disipulo ng Great Moon Province. Kung ang dalawa sa kanila, na nasa Heaven Opening Realm, ay humabol sa kanila, ang kaligtasan ng mga disipulo ay hindi matitiyak. Sumimangot si Tao Rongfang, malinaw na nag-aalala sa kaligtasan ni Wei Kei, ngunit masunurin pa rin siyang nanatili. Hinabol sila ni Yang Kai at ng iba pa. Nang makitang sumugod si Wei Kei sa magma, nagtanong si Meng Hong. Magiging maayos si Marshal Uncle Wei, tama ba? Sinabi ni Tao Rongfang. Ano ang magagawa ng magma lamang sa kanya? Mag-ingat. Oo. Pagkaraan ng ilang sandali na nakatayo sa pwesto, isang figure ang biglang pumailanglang sa langit mula sa bibig ng magma sa hindi kalayuan. Napalingon ang lahat. Sino pa kaya kung hindi si Wei Kei? Mayroong hindi mabilang na mga butas ng magma sa ibabaw ng Sunstar. Sumabog si magma sa loob, paminsan-minsan ay pumuputok. Mayroon ding ilang mga pag-iral na parang bulkan. Ngayon, tila ang mga butas ng magma na ito ay konektado sa ilalim ng lupa. Kung hindi, walang dahilan para lumabas si Wei Kei mula sa kabilang panig. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mukha ni Wei Kei ay puno ng kagalakan. Hawak niya ang isang transparent na lalagyan sa kanyang kamay, at sa loob nito ay isang bola ng gintong apoy. Kasalukuyan itong nagpupumiglas sa kaliwat kanan, ngunit hindi ito makawala sa kanyang pagpigil. Masayang lumapit si Tao Rongfang at nagtanong, "Brother, nagtagumpay ka ba?" Tumanggaw si Wei Kei at sinabing, "Sun's True Fire." Biglang naunawaan ni Tao Rongfang. Hindi nakakagulat na ito ay ika-4 na baitang, kaya ito ay Sun's True Fire. Ngumisi si Wei Kei. Hindi nakakagulat na ang Sun's True Fire ay isinilang sa ibabaw ng Sun's Fire. Tila naligaw ang ating mga iniisip at ang lahat ng ating atensyon ay napunta sa Sun's True Gold. Nais ng lahat na makahanap ng Sun's True Gold sa ika-6 na baitang dito, ngunit hindi ba't ang Sun's True Fire ay isinilang dito ay isang mahalagang kayamanan din. Bukod dito, batay sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring mayroong maraming Sun's True Fire dito, o kung hindi, hindi makatuwiran para sa isa na makolekta ng ganoon kadali. Marshall Peak, Kabanata 3904. Paghahanap. Ang simpleng pagkuha ng isang bahagi ng Sun's True Fire ay katumbas ng pagkuha ng higit sa 100,000 Heaven Opening Pills ng librero. Si Wei Kei ay nakangisi mula tenga hanggang tenga. Pinakamahalaga, para sa puwersang tulad ng Great Moon Province, ang isang bahagi ng 4th grade na material ay kumakatawan sa higit pa sa Heaven Opening Pills. Sa 4th grade na material, nagkaroon ng pagkakataon na lumikha ng 4th grade Heaven Opening Realm Cultivator, na nagpapataas ng kabuuang lakas ng Great Moon Province. Dahil dito, ang halaga ng mga materyales sa itaas ng 4th grade ay hindi makalkula ayon sa naunang pamamaraan ng Daiyu. Bago pa man humina ang tawa ni Wei Kei, narinig na mula sa malayo ang huni ng rumaragas ang hangin. Sa isang kisap mata, dalawang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nagbigay din ang dalawang ito ng aura ng Heaven Opening Realm, at pareho silang mga lalaki na nakasuot ng light blue na robe. Ang kanilang mga anyo ay halos magkatulad, at dapat silang magkaugnay sa pamamagitan ng dugo. Sa likod ng dalawa, sunod-sunod na lumitaw ang malaking grupo ng cultivator. Maliwanag, sila ay mula sa parehong puwersa ng dalawang lalaking ito, ngunit ang mga taong ito ay malinaw na hindi Heaven Opening Realm cultivator. Katulad sila ni Yang Kai at ng iba pa, mga eksistensya na nagpadikit ng Dowsils. Sa sandaling lumitaw ang dalawang lalaki, napatitig sila sa Sun's True Fire sa kamay ni Wei Kei. Inalis ni Wei Kei ang sisidlan gamit ang isang pitik ng kanyang kamay at sinulyapan ang mga bagong dating. Kaya't ang magkapatid na Ge mula sa Steelwind Province. Anong negosyo meron ka? Wei Kei ng Great Moon Province. Ang isa sa dalawang nangungunang kapatid ay may malungkot na ekspresyon, malinaw na kinikilala si Wei Kei. Tumawa ang isa, "Brother Wei, hindi mo nahawakan ng maayos ang bagay na ito." Kumunat ang noo ni Wei Kei. "Ano ang ibig mong sabihin ng maayos? Hindi ko nga alam ang sinasabi mo." Ang taong iyon ay nagsabi, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Brother Wei, ang bahaging iyon ng Sun's True Fire sa iyong kamay ay unang natuklasan ng ating Steelwind Province. Gayunpaman, nagkaroon ng aksidente noong kinokolekta namin ito, na pinahintulutan itong makatakas. Sino ang akala ko ay madadala ito ni Brother Wei ng ganoon kadali?" Sinabi ni Tao Rongfang. "Anong biro? Gayan, sinabi mo na ang iyong Steelwind Province ang unang nakatuklas nito. Anong patunay ang mayroon ka?" Ang sabi ng tinawag na Gayan. "Anong patunay ang kailangan mo?" "Ang katotohanan na hinabol ka namin hanggang dito ay ang pinakamagandang patunay. Kung hindi dahil doon, bakit kami pupunta dito?" Ngumuso si Tao Rongfang. "Iyon ay bilang patunay." Inabot ni Wei Kei ang kanyang kamay para pigilan si Tao Rongfang.
Nakangiti niyang tiningnan ang magkapatid na Ge at sinabing, "Kayong dalawa, kahit na unang natuklasan ninyo ang Sun's True Fire, ngayong nahulog na ito sa mga kamay ng Wei na ito, akin ito. May gusto pa kayang agawin itong dalawa. Kung ganoon ang kaso, ayos lang. Mag-set up tayo ng formation at makipagbakbakan dito. Ang Sun's True Fire ay pag-aari ng sino mang manalo. Ano sa tingin niyong dalawa?" Nang marinig ito, napakunot ang noo ng magkapatid na Ge at nagtinginan sa isa't isa. Sabi ng isa sa kanila, "Brother Wei, maraming malalaki at maliliit na puwersa ang Sunstar na ito. Nagsisimula pa lang tayong mag-explore at darating pa ang mga benepisyo. Hindi naman kailangan mag-conflict, di ba? Pagkatapos bakit ka nagsasalita ng kalokohan?" Mayabang na sinabi ni Wei Kei, tinatapik ang kanyang space ring. "Paano ito? Ang Sun's True Fire ay naririto, maaari mong tawagan ito at tingnan kung ito ay tumutugon. Kung ito ay tumugon, kung gayon ito ay sa iyo, ngunit kung hindi, tapos akin na." Sinabi ng lalaki, "Hindi naman kailangang maging ganoon ka-agresibo si Brother Wei. Kung talagang mag-aaway tayo, hindi naman kami takot sa iyo na magkapatid, ayaw lang namin na samantalahin kami ng iba. Bagamat ang bagay na ito ay nasa iyong mga kamay, kaming mga kapatid ay nanguna sa grupo ng mga disipulo sa loob ng kalahating araw. Kahit na hindi kami gaanong naiambag, nagsumikap pa rin kami. Brother Wei, pakitingnan kung maaari mong ibahagi sa amin ang ilan sa mga benepisyo. Ayaw namin ang Sun's True Fire. Gusto mong ibahagi ang mga benepisyo." Natawa si Wei Kei. "Sa madaling salita, nasa kamay ko ang bagay na ito, kung gusto mo, pagkatapos ay halika at kunin ito." Nakataas ang kanyang mga braso, sumigaw siya. "Mga bata, may gustong magnakaw ng mga gamit natin, ano ang dapat nating gawin?" Ang grupo ng mga disipulo mula sa Great Moon Province ay agresibong sumigaw ng sabay-sabay. "Patayin, patayin, patayin." Hindi lang sila sumigaw, kundi inayos din nila ang kanilang mga sarili, bawat isa sa kanilang mga aura ay umalingaw-ngaw habang tinitigan ng mata si Wei Kei. Si Yang Kai, Old Fang, at ang iba pa ay natulala at napabuntong hininga na lamang sa emosyon. Oo naman, ang isa ay minarkahan ng kumpanyang itinatago ng isa. Ang mabangis na hitsura ni Wei Kei ay nangangahulugan na ang mga disipulong dinala niya ay mabangis din. Biglang nagdilim ang mukha ng mga Ge brothers sa kabila. Pagkaraan ng ilang sandali na timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, si Geyan ay malamig na ngumuso at sinabing, "Wei Kei, maghintay ka lang, maya-maya ay iluluwa mo sa lahat ng kinita mo." Kumaway ang kamay niya. "Tara na." Hindi naman sa takot siya sa Great Moon Province. Tulad ng sinabi niya, ang lakas ng bawat panig ay halos pareho, at ang magkabilang panig ay may dalawang Heaven Splitters. Kung talagang lalaban sila, hindi tiyak kung sino ang mananalo o matatalo, ngunit kapag nagkaroon ng hidwaan, ang magkabilang panig ay tiyak na makakaranas ng matinding casualty. Sa oras na iyon, kailangan nilang umalis ng maaga at kalimutan ang tungkol sa pagkuha ng anumang mga benepisyo dito. Nabaliw na si Wei Kei, at ayaw nilang samahan siya sa kanyang kabaliwan. Mabilis na umalis ang grupo ng mga tao mula sa Steelwind Province. Wala nang ibang sinabi si Wei Kei. Naghintay siya hanggang sa mawala ang mga tao mula sa Steelwind Province bago niya misteryosong binigyan si Tao Rongfang ng isang makahulugang sulyap. Natarante si Tao Rongfang at nagtanong sa mahinang boses. "Anong problema?" Tinuro ni Wei Kei ang lupa. "May nakalagay doon." "Meron pa." Nagulat si Tao Rongfang sa una, ngunit pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. "Sun's True Fire." Tumango si Wei Kei. "Nakita ko ito noong bumaba ako ngayon, ngunit wala akong oras upang kolektahin ito. Bababa ako muli. Junior sister, kunin mo itong grupo ng mga brats at maghanda upang magbigay ng suporta, kapag sa loob pa ako." "Sige brother, mag-iingat ka." Panawagan ni Tao Rongfang. "Huwag kang mag-alala." Tumawa si Wei Kei at bumulusok sa magma, nawala sa paningin. Sa lupa, isang grupo ng mga disipulo mula sa Great Moon Province ang mabilis na tinatakan ang nakapalibot na 12-12 milya sa ilalim ng kaayusan ni Tao Rongfang. Ang bawat isa sa kanila ay gumawa ng mga selyo ng kamay at malabo na bumuo ng isang porma sayon. Kararating lang ni Yang Kai at ng iba pa at hindi pamilyar sa porma sayon ng Great Moon Province, kaya natural na hindi sila makakasali, ngunit sa ilalim ng kaayusan ni Tao Rongfang, silang apat ay bawat isa ay nagbabantay sa isang sulok. Paminsan-minsan ay sumabog ang magma, at sunod-sunod na sumabog ang malalaking bula, na naglalabas ng hindi kanais-nais na amoy. Ang lahat mula sa Great Moon Province ay naghihintay ng may halong hininga, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, walang gumagalaw mula sa ibaba. Bahagyang kumunat ang noo ni Tao Rongfang, malabong naramdaman na dapat ay nakatagpo si Wei Kei ng ilang uri ng gulo doon. Gusto niyang bumaba at mag-imbestiga, ngunit nag-aalala siya sa mga alagad sa itaas.
Kung walang Heaven Opening Realm Master dito, hindi matitiyak ang kanilang kaligtasan. Nang siya ay nakakaramdam ng pagkabalisa, isang malaking bahagi ng magma sa ibaba ang biglang lumundag, at isang mahinang aura ng kapangyarihan ang lumabas. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Tao Rongfang habang sumisigaw. Mag-ingat. Bago siya matapos magsalita, isang bola ng liwanag ang biglang lumabas mula sa isa sa mga butas ng magma, na nabalot ng nakakapasong aura, at sumugod sa gilid. Kaagad pagkatapos nitong bola ng liwanag, ang figure ni Wei Kei ay pumailang lang sa langit habang siya ay umuungal. Huwag hayaan itong makatakas. Sa sandaling lumabas ang Sun's True Fire, nagsimulang gumalaw ang isang grupo ng mga disipulo mula sa Great Moon Province. Ang kanilang mga kamay ay nagbabago ng mga selyo ng kamay habang ang kapangyarihan upang aisil ang langit at ikulong ang mundo ay bumalot sa isang malaking lugar. Itinaas ni Tao Rongfang ang kanyang payat na malajid na palad at mahinang hinampes patungo sa Sun's True Fire. Ang Sun's True Fire ay tila may sariling pag-iisip ng bahagya nitong iniiwas ang palad, dumaan kay Tao Rongfang sa kahabaan ng buhok, at dumiretso sa isang disipulo ng Great Moon Province sa likuran niya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng alagad, at itinaas niya ang kanyang kamay upang tumawag ng salamin. Isang misteryosong liwanag ang bumaril mula sa salamin at tumama sa Sun's True Fire. Ang Sun's True Fire na sumusugod ay agad na nabalot ng mahiwagang liwanag at biglang tumigil sa kalagitnaan ng hangin. Ang salamin na ito ay talagang nagkaroon ng epekto ng pagyayelo ng katawan. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag ang disipulo ng Great Moon Province, ngunit bago pa siya makabawi, ang mahiwagang liwanag na nakabalot sa Sun's True Fire ay biglang bumagsak, at isang apoy na tila kayang sunugin ang lahat ng bagay sa mundo na lumitaw sa kanyang harapan sa isang iglap, nasusunog ang kanyang mukha at naging sanhi ng malaking pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tigil. Sa kritikal na sandali, sumigaw si Yang Kai sa mahinang boses, at nagiba-iba ang Space Principles, at ang Sun's True Fire ay nagyelo sa kalagitnaan ng hangin sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Yang Kai ay hindi nakaka-relax. Malabo niyang naramdaman na ang Sun's True Fire ay maaaring makawala anumang oras, kaya sumigaw siya. Senior Tao. Si Tao Rongfang ay kumislap na sa harap ng disipulo, may hawak na isang transparent na lalagyan sa kanyang kamay, na mukhang katulad ng inilabas ni Wei Kei dati. Tinapon niya nito ang Sun's True Fire. Kumikislap ang liwanag at nawala. Sinamantala ni Tao Rongfang ang sandaling ito, inilagay ni Tao Rongfang ang Sun's True Fire sa lalagyan at gumawa ng spell para aisil ito. Noon lang siya nagkaroon ng oras na lingunin ang disipulo at magtanong. Okay ka lang. Medyo mapatla ang mukha ng alagad ng Great Moon Province. Malamang natakot siya sa eksena kanina lang. Hindi nakatutok ang mga mata niya habang umiiling at sinabing, ayos lang ako. Salamat sa iyong pag-aalala, Martial Auntie. Bahagyang tumango si Tao Rongfang. Sa oras na ito, sumilip din si Wei Kei at nagmura. Kalokohan, muntik ko na itong mabitawan. Ang bagay na ito ay naging isang espiritu. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Great Moon Province ay naghanda ng maaga, ang Sun's True Fire ay maaaring talagang nakatakas. Paglingon kay Yang Kai, sinabi ni Wei Kei, bata, maling ka. Kahit na ang disipulo ng Great Moon Province ay hindi mamamatay pagkatapos tamaan ng Sun's True Fire, tiyak na siya ay masusugatan. Salamat din sa lakas ni Yang Kai sa huling sandali kaya hindi siya nailigtas ng iba sa tamang oras. Magalang na sinabi ni Yang Kai, Senior, beep na bola mo ako. Nag-isip si Wei Kei. Noong umatake ka ngayon, mukhang naiintindihan mo ang Tao of Space. Oo, tumango si Yang Kai. Hindi niya ito maitago, dahil pinili niyang umatake, hindi siya natatakot na malaman ng iba. Nakakamangha, nagningning ang mga mata ni Wei Kei. Ang Tao of Space ay malalim at malabo. Narinig ko lang ito at hindi ko pa nakita. Sa pagkakataong ito, lumawak ang aking kaalaman. Masayang ngumiti din si Tao Rongfang. Ang aming Great Moon Province ay nakapulot ng isang kayamanan sa oras na ito. Itinuring na niya si Yang Kai bilang isang disipulo ng Great Moon Province, kaya hindi siya mapabulaanan ni Yang Kai. Tinapik ni Wei Kei si Yang Kai sa balikat at sinabing, magtrabaho ng husto. Balang araw, maaari kang makalusot sa Heaven Opening Realm. Napakalaki ng universo na maaari kang pumunta kahit saan. Oo, magalang na tumugon si Yang Kai. Tumingin si Wei Kei sa disipulo ng Great Moon Province. Brat, bakit hindi ka magpasalamat sa iyong junior brother Yang? Wala ka talagang manners. Sinong nagturo sa'yo nito? Tila nagising sa panaginip ang alagad ng Great Moon Province. Lumapit siya kay Yang Kai at bumati ng may paggalang. Junior brother Yang, salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon lang. Brother, masyado kang magalang. Dapat magtulungan tayo. Tungkulin ko ito. Binalikan ni Yang Kai ang pagsaludo. Gayunpaman,
Pagkatapos ng insidenteng ito, nalaman ni Yang Kai na ang grupo ng mga disipulo ng Great Moon Province ay tumingin sa kanya ng may mas matapang na titig at isang pakiramdam ng pagsang-ayon. Ito ay hindi nakakagulat. Para sa mga tao sa Great Moon Province, si Yang Kai at ang iba pa ay hindi pamilyar sa isa't isa. Hindi sila magkasama sa buhay at kamatayan, kaya natural na mahirap para sa kanila na aprubahan siya. Gayunpaman, iba na ngayon. Ang damdamin ng bawat isa ay nalinang sa ganitong paraan.